Ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Pangungunahan tayo sa pagsamba ng ating kapatid Brother Edgar de Guzman. Glory to God. God is good. All the time. God is good. All the time. Napakabuti po talaga ng Diyos dahil 30 taon na po tayo mga lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Hanggang ngayon ay ikaw ay malusog. Ikaw ay mayaman. Ikaw ay punong-puno ng kagalakan. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Amen? Itaas ang kamay at iwag-iway sa Panginoon ang mga kamay na pinagpalang iyan. Amen? At tayo po ngayon ay aawit para sa Panginoon. Sabihin natin sa Diyos, napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Taas po natin ating kamay. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you. Iwag-iway uli natin. Hallelujah. Thank you. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Amen. God is good. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Amen. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you, and He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised never leave you, nor forsake you. And His word is good. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy, still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit, now we can stand and testify. That is love. It's everlasting, and His mercy. Tumalon. God is good. Tayo po'y tumalon, sumayaw. All the time, we put a song of praise in this heart of mine. God is good. Smile. All the time, through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans He has for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. All the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good. He's so good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. God is good. He's so good. He's so good all the time. Ang mga binago ng Panginoon, itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Ang pusong niya na punong-puno ng kagalakan ay mula sa Diyos. Kat palakpakan. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah.
Celebrate what God has done. Join the song of praise as we gather here. Celebrate the Lord of love. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. He's reigning here. We declare His kingdom strong. Darkness has to flee with His holy light. Celebrate the Lord of love. All creation sings. Hear the oceans roar. Let the earth proclaim that Christ is Lord. Proclaim it, come on! Hallelujah! Take your heavy heart for a heart of joy. Celebrate what God has done. Join the song of praise as we gather here. Celebrate the Lord. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. He is reigning here. We declare His kingdom strong. Darkness has to flee with His holy light. Celebrate the Lord of love. All creation sings. Hear the oceans roar. Let the earth proclaim that Christ is Lord. Celebrate! Amen. Sabi sa huling kataga, celebrate, magdiwang po tayo sa presensya ng Panginoon. Patuloy na palakpakan ng Panginoon. Dahil sa Kanya tayo po ay narito. Kaya po tayo pinagpapala dahil kay Jesus na ating Panginoon. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah. Come on. Sumigaw! Tumalon! Hallelujah. Never before have I felt so alive. Ilabas sa mga panyo, iwagayway. Never before have I thought I could fly. Never before have I have been so free. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Just being with you, I now begin to see. Yes, Lord. That your presence overwhelms me. Amen. Together. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Ang mga pinalaya ng Diyos, tumalakpak, sumigaw, iwagay-iwagay ang mga panyo. Hallelujah, hallelujah. Never before have I felt so alive. Sumayaw, sumayaw, sumayaw. Never before have I thought I could fly. Amen. Never before have I have been so free. Just being with you, I now begin to see. Come on. That your presence overwhelms me. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Sumigaw ng hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin si Yahweh! Hallelujah! Ang lahat ay tatalon, sisigaw. Amen? We jump and shout and dance in spirit singing. Tumalon, tumalon. There's freedom. Tumalon. We jump and shout and dance in spirit singing. There's freedom. Tumalon. We jump and shout. Itaas ang kamay. In spirit singing.
There is freedom. Purihin ang Panginoon We jump and shout. sa pagtalon. Purihin ang Panginoon sa pagtalon. There is freedom. We jump and shout and dance in spirit singing. There is freedom. Mga pinagaling ng Diyos, We tumayon. jump and shout and dance in spirit singing. There is freedom. Mataas pa. We jump and shout and dance in spirit singing. There is freedom. We jump And shout and dance in spirit singing. Sigaw! Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Umawit ang mga pinalain ng Diyos. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Hallelujah! 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 Praise God. Let's praise the Lord. Hallelujah! Come on! Purin-purin ang Panginoon. Yes. Oh, yeah. Everybody praise Him. Sumasayo ang kaligtasan. Nasa iyo ang nagliligtas. Nasa iyo ang ating Panginoon. Kaya purihin mo ang buhay na Diyos. I know He rescued my soul. His blood has covered my sins. I believe. I believe. Umawit ka na may paniniwala at pananampalataya. Come on! My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. Oh, yes, Lord. Itaas ang mga panyo. Iwagaywa! Discover the great, my Redeemer lives. 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 Ang mga nasa likod, pumalakpak! I know He rescued my soul. His blood has covered my sins. I believe. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I believe. Our reigns the banner. Itaas ang inyong mananalig sa Diyos. Tumalon! My Redeemer lives. 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 You lift my burden. Oh, yes, Lord. I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom Itaas ang mga come. kamay. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer My Redeemer. My Redeemer Palakpak naman. My Redeemer lives. My Redeemer
Maraming tagapagligtas sa mga kamay na yan na nais sumamba. Itaas ang kamay. Itaas na patuloy at sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sambahin mo ang kanyang pangalan. Sambahin mo ang kanyang pangalan. Dahil siya ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Patuloy natin ipikit ang ating mga mata. Damin natin ang banal na presensya ng Panginoon. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship Him, and as we worship you, your throne, and as we worship you, your throne, come Lord Jesus. Sing it louder, come on, sing it louder. Worship Him, worship Him. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. You are worthy. You are worthy to be praised, Lord. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship you, Lord. And as we worship you, your throne. And as we worship you, your throne. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and take your place. Oh, hallelujah. Come on, let's praise Him. Shout, shout. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. I sing for joy at the word of your name. Forever, forever I love you. Forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Worship Him, come on, everybody. Never cease to worship.
compares to the promise I have. Let's praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We give you thanks and praise. Oh, let's praise the name of Jesus. Hallelujah. Oh, sing hallelujah. Hallelujah. Let's go right here. Let's shout and declare hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay. Siya ang Diyos. Siya ang dakilang manggagamot. Si Jesus ang nagpo-provide ng lahat. And He is our King, our Savior. Worship His majesty. Unto Jesus in a glory honor. Oh yes, Lord. Majesty, Kingdom authority, flow from His throne unto His own. He's unto
Hallelujah. Let us now bless the Lord.
Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Pinasasalamatan at linuluwalhati ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang lahat na nariritong may sakit at karamdaman ay inyong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay ay inyong palakasin at patatagin. At ang lahat ng aming mga problema at pangangailangan ay inyong tugunin. Pagpalain niyo po kami na nandito ngayon sa inyong banal na presensya at pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang maibahagi niyo sa amin ang inyong katalinuhan, katwiran, kalakasan at kalusugan, at upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen.
natin ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew chapter 5, verses 13 to 16. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at duwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory.
natin ang ating Panginoon. Isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Brothers and sisters, I have good news for you. According to Mark chapter 9, verse 50, salt is good. But if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with each other. Mabuti ang asin. Ngunit kung mawawala ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So ang tanong, what does salt have to do with us who believe in the Lord Jesus Christ? Ano ang magagawa ng asin sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo? Para malaman natin ang sagot, tawagan na natin ang ating punong lingkod, walang iba, kundi ang minamahal natin, Brother Mike C. Delarge. Kumusta na kayo? I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y Bata man, wagas na. matanda. Bata man matanda, lahi may magkaiba. Pag narinig pa ng iyong salita, sasabihin mo ibang-ibang kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas Pagkay na. El Shaddai. Patayaw siya na'y sa kanya'y nagbigay. Siksik-libing umahapaw ang buhay. Magsiyaw siya na'y sinunod ng tunay. Sakyon, happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas Pagkay na. El Shaddai. Patayaw siya na'y sa kanya'y nagbigay. Siksik-libing umaapaw ang buhay. Magsiyaw siya na'y ang sinunod ng tunay. Sakyon, happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank
Kumusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Find your partner. Find your partner. Okay. Anong gagawin niyo? Ha? Oh, palad sa palad. Ang unang sasabihin niyo pagkatapos ng 3 salpukan, anong ibig mong maging? 1 plus 1. Ibig mong maging. Okay. Pangalawa, sasabihin niyo anong ibig mong maging. Ha? Anong ibig mong maging? Asin o sili? Oh. Katanungin mo, pangalawa, anong ibig mo maging? Pangalawa, sabihin mo, asin o sili? Asin o sili. Okay, 1 plus 1. Ang ibig mong maging. 3 plus 3. Okay, mamimili kayo ngayon. Iyon ang isisigaw niyo sa huli. Kung piliin niyo sili, sili. Kung piliin asin, asin. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Sino nagsabing asin sa kamay? Hallelujah. Makinig kayo. Taas ang kamay nyo. According to Mark chapter 9 verse 50, salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with ang inyong pagsasamahan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay. As I was going over this parable, madalas ko dinadaan, ano bang ibig sabihin nito? Ha? Pwede bang mawala ng alat ang asin? Paano nawawala ng alat ang asin? Ha? Kayo mga babae, dapat alam niyo ito. Paano nawawala ng alat ang asin? How does salt loses its saltiness? Ha? Paano? Tunawin sa tubig. Ha? Pero pag tinunaw mo kasi sa tubig, anong lasa ng tubig? Maalat pa rin. Dagdagan pa ng tubig. Ha? Puro tubig na lang. Pero, alat pa rin yan. Ang ibig sabihin dito, ang asin ay hindi maaring mawala ng alat.
Kahit yung putunawin yan, may alat pa rin yan. No? Ngunit kung mawala ng alasa, paano ito mapapaalat uli? So pag nawala ng lasang asin, hindi nyo na pwedeng mapaalat yon. Pag sinabi mong dagdagan ng maraming tubig, isang kutsarating asin, lagyan mo ng isang balding tubig, mawawala na yung asin. Hindi mo na malasahan yung asin. Kaya hindi na pwedeng ibalik sa pagkaasin. Ang ibig sabihin ng isang Kristiyano, kapag ikaw ay mawalay sa karamihan at sa turo ng mabuting balita, mawawalan ka ng bisa. Mawala kang bisa. So, kumbaga nung una ay may alat ka, ngayon wala na. So, pag wala ka ng alat, hindi ka napapansinin, di ba? Aapak-apakan ka lang daw, dadaan-daanan ka na lang. Pero kung tayo ay magtaglay ng alat tulad ng asin, sabi dito, magiging mapayapa ang ating mga pagsasamahan. Amen? So, ito palang kailangan natin. Kailangan natin. Sabi sa Matthew 5:13-16, which is our gospel reading, you are the salt of the earth. Tayong mga Kristiyano, tayong mga nagsasabing nasumpungan ng Panginoong Kristo, nanalig at nanampalataya, dati yung buhay natin walang direksyon. Dati yung buhay natin ay walang pumapansin. Walang lasa kumbaga. Maski anong ayos natin, walang pumapansin sa atin. Tulad ko noon, nagpatay ko ng Amerikana para kumapansin nung aking nililigawan, bitin naman pala yung pantalon. Kaya lalo akong pinagtawanan. Hallelujah. Ang tingin niya sa akin, pangit. Kaya hindi niya ako napapansin. Subalit nang ako'y maging tunay na Kristiyano at nakilala ko si Kristo at tinanggap si Jesus sa aking buhay, nagbago ang kanyang tingin. Naging gwapo na ako. Amen ba? O, taas ang kamay nyo. Basahin natin, pakinggan nyo mabuti ito. Maganda ito pag nilayan natin ito. Mayroon kong pakikita sa inyo tungkol sa asin at liwanag. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ng asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang kamay. Sa bilang kung 3, 3 ikot, 3 talon, 3 talbog. 1, 2, 3. Mga doctors din, professional doctors na galing sa California. At ano pa kami, coming from the same school.
Nang tinanong ko sila sapagkat nagkaroon kami ng reunion sa Far Eastern University, bakit hindi sila dumating doon? Ang sabi nila, kasi nireserba namin yung aming bakasyon para dito sa El Shaddai anniversary lamang. Yan. In other words, mas mahalaga pala sa inyo yung El Shaddai kaysa doon sa ating reunion. Sabi nila, talaga. Yan. Pagkatapos sabi niya, alam mo, magkakatabi kami doon, halos noon lang kami nagkita-kita, pero ang pakiramdam namin, so, hati-hati sa biscuits na dala nila, hati-hati din kami sa chismisan. Ako, ano pinagchichismisan nyo? Ang pinagchichismisan namin, ganito pala sa El Shaddai. Kahit bumabagyo, walang umuurong. Amen. Kapag pinagsama-sama mo yung liwanag, talagang magiging kapansin-pansin. Amen? Now, bakit ginamit ng Panginoong Kristo ang asin at ang liwanag? How important is salt? Salt gives taste to the food we eat to nourish our body. It gives energy to our body. It retains water in our body so we won't be dehydrated. Tanda niyo ba yon? Kapag tayo, kaya pala ako na-dehydrate in spite of the fact na ako inom ng agua balina more than 2 liters a day, then I found out myself last first week of January, ang finding sa akin, dehydrated. Bakit dehydrated? Ang tanong ko, ako naman ay tinuturo kong uminom ng tubig. Kasi sabi nila, baka kulang ka sa asin. Katama ka ako, kasi kako yung luto sa bahay, sa instruction ng aking bunsong anak, huwag niyong lalagyan ng asin o paalatin ang pagkain ni Dad. So, masunurin naman yung aming mga cook, halos wala ng asin nga. Yung pala, kailangan ng katawan ng tao ang asin. You know why? Because salt is composed of water. Ano man tawag yan sa chemistry? Chloride. Whatever it is that. So we need salt. Light gives joy and life to all living creatures, on the other hand. Meaning, salt and light is needed to make life palatable and enjoyable. Without these two elements, life will be meaningless and tasteless and not worth living anymore. Now, we have heard of so many people committing suicide. Ang main cause daw noon suicide, kaya isang kilalang actor, comedian actor, sino pangalan sa Amerika? Bagong-bago lang, di ba? Bata pa. He committed suicide in spite of his being famous. Nasa kanya na ang lahat. And the reason is depression daw. Bakit nagkakaroon ng depression? What is the cause of depression? Now, sa aking pagninilay, when the day gets dark, kagaya kanina, paglabas namin sa Amorsolo, 3 o'clock pa lang, parang alas 8 ng gabi na kako, bakit? Ba't ganito kadilim? 3 o'clock. Kako, baka sa loob-loob ko na sabi ko, baka may solar eclipse. May bumubulong naman sa akin. Sa kabilang tainga, sabi niya, ito nang katapusan ng mundo. Pag hindi ka talaga maalam, mapakinig sa mga bulong-bulungan, pag nagting namin sa Skyway, umikot ako, napakakapal ng itim na ulap na tumakip sa araw. Kaya, 3 o'clock pala ng hapon, talagang parang alas 8 ng gabi, pambihira yun. Klaseng. Pero pagkalis ko ng Makati, malapit na ako dito sa Ambel, wala naman ditong dilim, maliwanag dito. So, anong naramdaman nyo sa tingin? Kung kayo yun, anong mararamdaman nyo dun sa dilim? Pagkatapos biglang liwanag. Ito na lang. Kapag nagkakaroon ng brownout, pag naputol, anong sigaw ng tao? Pag biglang nagkailaw, anong sisigaw?
Wow! Oh, diba? Parang exclamation pero magkaiba ang direksyon. So, darkness is very depressing. It sends a sorrowful signal sa tao. In the beginning, when God created the heavens and the earth, there was no light. Madilim. Madilim. Kaya ang Diyos mismo ay nakaramdam ng depression. Kaya inisip niya, sabi niya, maybe it's good to have light. So sa naisip niya yun, binigkas niya, let there be light. And there was light. At na magkaroon ng liwanag, ano ang sabi ng Diyos? It's very good. Light is very good. Now, sa tao dumarating po yung panahon ng para bang wala ka ng kinabukasan. Para bang yung gabi hindi na matatapos dahil doon sa problema ang ating dinaraanan. Diba? Kaya karamihan, hindi na inaabot ng umaga. Bakit? Ayaw nang huminga. Dahil sa depression. And our world is like that. The world we are living in without Christians is in the state of depression. But God so loved the world. Mahal niya ito. No? Ito ang kanyang garden noon eh. The world is His garden of Eden. This is paradise. Before man and woman committed a sin, the world was created by God as a paradise. This is heaven in itself. The world we live in is heaven in itself. But man disfigured this beautiful creation of God. Binaliwala natin yung kabundukan. No? Noon, ang mga tao noon are living as long as 900 years sa Biblia. Haba ng buhay ng tao noon. Bakit? Ang kinakain lang nila mga sariwang prutas, sariwang gulay. Wala pang polusyon, wala pang away-away noon, wala pang kapi-kampi, walang pagkakabahabahagi. Lahat ay payapa at tahimik. So, mahaba ang buhay. Pero habang dumadami ang tao, nagkakaisip ang tao, then all of a sudden, men started to invent so many things. Initially, their invention is for good. But later on, it was used for worst, to kill human beings. Diba? Now, karamihan na na-imbento ngayon ay mga nakapapatay. Nakakapatay ng buhay, nakadepres sa buhay, nagbibigay ng problema sa buhay. Pero ang initial intention mga invention na yan ay mapaigi ang buhay ng tao. But the point is, man is always towards the extremes. And any extreme is already poisonous. Any kind of food is good for the health, but the moment you overeat, you will be poisoned. Malalason ang ating katawan. Ganon din sa lahat ng bagay na ginagawa ng tao. Now, pag walang asin, matabang, ang sinaing, walang ganang kainin. Diba? Ganyan ang buhay sa mundo. Pag walang bisa, pag wala ang salita ng Diyos sa tao, walang lasa ang buhay ng tao. Amen? Now, so tulad ng asin, ang buhay natin ay nagkakaroon lamang ng halaga kapag naririnig natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang buhay ng tao ay galing sa Diyos. Mahalaga sa Diyos. Kaya ang Diyos ay naglabas ng kanyang mga patakaran, laws and decrees to preserve life. To preserve life. Ang mundong ito na likha ng Diyos ay kumpleto na. Ang katawan ng tao, kumpleto yan. May panlaban tayo sa mga karamdaman, sa mga mikrobyong atake sa katawan. Meron tayong tinatawag na antibodies. But the moment our resistance weakens because we abused our body, hindi tayo natutulog ng tama, hindi tayo kumakain ng tama,
Hindi ito yung nag-iisip ng tama. Ang ating iniisip, laging yung patay ng kaaway. Paano yayaman? Paano maisahan yung kaibigan? Ayun. Kaya may problema sa buhay. Amen? Relax lang. Ngayon, 75 na ako. Relax na lang. Amen ba? Nothing to rush. Nothing to rush. Simple lang naman ang buhay ng tao, di ba? Kain, tulog, trabaho, kain, tulog. O, di ba? Pero may mga tao na, kanina may panauhin ako. Kababayan ko doon sa Catanduanes, coming from Los Angeles. Kako, buhay ka pa? Kako, ilang taon ka na ba? Sabi, 91. Malakas pa, nagbibinta pa sa akin ng lupa. Bibinta siya, pero sa ibibinta ng apartment dyan sa Pasay. Humihingi lang ng komisyon. Kako, sibigay mo sa akin ang description, i-announce ko sa radyo. Para kako, kumita naman kako ako. Kako, 91 ka na, naghahanap buhay ka pa. Ayaw mo pa kako matay? Ay, siyempre ayaw pa. Sino sa inyo gustong mamatay na? Pag tayo ay nag-retire na at tumigil na tayo sa hahanap ng buhay, matagal, malapit na yan. Malapit na yan. Kaya yung mga nasa abroad, lalo na mga passport ng Australia, Canadian, Singaporean, US, yan kasi, pag mayroon kayo niyan, hindi kayo kailangan ng visa sa lahat ng bansa, maliban sa China. Kailangan kayo may visa. So, pasok kayong disciple ng El Shaddai. Padadalaw kayo sa buong mundo. Magkakahalaga pa ang buhay nyo. Hahaba pa ang buhay nyo. Amen? So, what is the salt being referred to by Jesus to us as believers? Ano yung tinutukoy na asin na dapat nating pag-ingatan at pagyamanan upang hindi mawalan ng lasa ang ating buhay? At saka yung liwanag para tayo makaakit ng marami. For example, ang mga mangingisda, hindi po nangingisda yan na maliwanag ang buwan. Nangingisda po yan pag walang buwan. Pero may dala silang Petromax, maliwanag na ilaw. Bakit? Doon sa liwanag ng ilaw, na-attract yung mga isda. Kaya lumalapit doon sa kanilang bangka. Ang Kristiyano dapat ganyan din. Na-attract din ang karamihan ng tao sa mundo dahil sa kislap ng mata nakikita nila, dahil sa liwanag na taglay nila na galing kay Kristo. Yung tunay na Kristiyano na kaysa ni Kristo, hindi mo mahalatang may problema. Hindi mo mahalatang iniwan ng asawa. Kahit iniwan ang asawa yan, hindi mo mahalata. Bakit? Laging nagniningding ang buhay. Laging masaya. Bakit? Taglay niya ang liwanag ni Kristo. Kaya may isang awit tayo sa renewal na sinasabing, let them see Christ in me. Let them see Christ in me. Yan ang dapat nating maging. Jesus is so real to me. I see Him through eyes of faith. I have felt His presence near in the moment of each day. Yet so many do not know of the love He longs to give. Oh, how will they come to see Christ and believe? Let them see Christ in me. Let them see Christ in me. Let it be His eyes of compassion and His ears to hear them.
purihin ang Panginoon. Okay. Now, let us understand the parable. Jesus said, we are supposed to be the salt of the earth in light to the world. First, salt helps improve the quality of food. Totoo, hindi? Dahil sa asin, bumubuti ang lasa ng pagkain. Ngayon, depende sa paglagay mo ng asin, depende rin yung lasa-lasa ng iba't ibang pagkain. Kahit parehas na spaghetti yan, pero luto ng isa, luto ng iba, magkakaiba ang lasa siyempre niyan. Depende doon sa touch nung nagluluto. What does that mean? Kino-compare tayo sa asin. As Christians, we are supposed to be improving the quality of life of others. As Christians, we should be able to inspire people to live on. Particularly those who are already losing hope, wala nang inaasahan sa buhay, they end up to depression, worries of this life, wala nang malapitan. So, bakit para mabuhay? Wala na. Pero, supposed to be, kung mayroon kang kasamahan, kaya sinasabi doon sa aking binabagay sa tungkol sa mag-asawa, nasabi, ikaw babae, huwag mong iiwan yung lalaking walang pananampalataya. Sa pamagitan yung pananampalataya, yung lalaki yun ay maliligtas din. Ililigtas ng Panginoon at babaguhin ng Panginoon. Hindi naman tinagbabago. So, as Christians, living Christians, na talaga may alat na galing kay Kristo, we inspire other people. Yung mga taong wala ng pag-asa, nabibigyan natin ng pag-asa. Pero may mga tao, sa halip na magbigay ng pag-asa, lalong nawawala ng lasa. Yung taong inaabutan nila. Hindi yun ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay hindi nagkakalat ng masamang balita na nakakasama ng pakiramdam ng tao. Ang ipinakikita at binabahagi ng tunay na Kristiyano ay yung makabubuti sa kanyang kapwa. Now, let's read 2 Corinthians chapter 9, verses 1 to 5. Verse 3 lang abutin ko. There is no need for me to write to you about this service to the saints, for I know your eagerness to help, and I have been boasting about it to the Macedonians, telling them that since last year, you in Achaia were ready to give, and your enthusiasm has stirred most of them to action. Yan. Yung mga taga-Achaia, nagkaroon sila ng sigasig na tumulong. Kahit sila naghihirap, kulang din sila, pero iba yung kanilang sigasig sa pagtulong sa mas nangangailangan. Kaya yung mga taong natutulungan nung hindi nila isasahan na tumulong sa kanila, sapagkat nangangailangan din ng tulong, lalo silang nabibigyan ng challenge sa buhay. Kung si ganito, walang hanap buhay, nakatulong sa akin, ano pa kaya kung ako ay tumulong, ako naman ay may hanap buhay. Saan nararanasan yung pagiging asin natin at liwanag sa pamagitan ng ating mga ginagawang mabuting bagay sa mga taong nangangailangan? Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa kamay, sa belong kong tatlong ikot. Tatlong talon, tatlong talbog. 1, 2, 3. Sa 3 ikot lang, nahihilo na. Alam mo ba sa isang exercise ko, kung kayo sasama sa akin sa umaga, ang aking ending ng aking exercise is turning na parang trompo 21 times. 21 times na ikot. Hindi ako nahihilo. May sumabay sa akin sa San Francisco.
Pangatlong ikot, sumubsob na sa lupa. Hallelujah. Paano tayo makakaakay niyan? Ang hina-hina ng tuhod natin. So, as Christians, we are supposed to be improving the quality of life of others. Eh, ang problema, malungkot na nga, sinabayan pa natin sa pag-iyak. Diba? Yung mga nabibigo, lalo yung nabibigo sa pag-ibig, anong ginagawa niyan? Hinahanap yung kanilang theme song. Iyon ang kanilang ipiplayback. Habang pinakikinggan, umiiyak. Ano ba yan? Don't remind yourself of the past. That is very depressing. Amen ba? Ang problema ng maraming Kristiyano, hindi marunong makalimot sa nakaraan. Now, last Saturday, kung napupunan niyo, after so many overnights, and sabay-sabay nating hinihipan ang apoy ng kandila, for the first time, I received a revelation about the meaning of putting off the light. Hipan. Yung bang ilaw, pag hinigop natin, mawawala. Sinabi na, papasok yung sa ating uso yun, di ba? Masunog tayo na. Pero pag hinipan natin, saan pupunta yung ilaw? Yung liwanag doon sa, yung apoy doon sa kandila. Simple, palayo sa'yo. Hinipan mo, di ba? Ibig sabihin nun, yung ating lumang buhay na hindi naman nakakatulong sa atin, yung mga masamang alaala, hipan nyo na. At wag nyo nang hihigupin uli. Amen ba? So, if you only will learn to forget the past, yung mga bagay na hindi maganda, you will live a quality life. Magkakaroon ng quality ang ating buhay. Ang problema kasi mahilig tayo magtago ng mga hindi maganda at lagi nating inaalala yon, kinukuha natin. So, as Christians, we are supposed to inspire other people. Next, salt and light brings or gives a good influence to others. It sends a positive outlook to those who sees it and tastes it. 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 to 8 says, "We always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you because our gospel came to you not simply with words, but also with the power of the Holy Spirit and with deep conviction that have changed our lives. You became imitators of us and of the Lord, and in spite of severe suffering, you welcomed the message with joy given by the Holy Spirit. And so you became a model to the believers in Macedonia and Achaia. The Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it. So in other words, by the actions we do, by the help we extend to other people in need, our faith is put into action. The salt and light combination is in the things we are doing for other people. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Finally, anong kagalakan ang aking nadarama Sa tuwing ako'y nakikinig, sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. nalaman kong susi ng Nalaman himala. kong ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng likod Sa niya pinapala. gabay ng likod niyang pinagpala. Itaas ang mga kamay, finally,
Ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay, finally, ang buhay ko ngayon siksik-liklik. buhay ko ngayon siksik-liklik na. Sabihin mo sa iyong katabi kung may pagsubok Kung may pagsubok ay di alintana. ay hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan Ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak. sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, Finally, ako ngayon malaya na. ako ngayon malaya na. Finally, Finally, ako ngayon mayaman na. ako ngayon mayaman na. Finally, Finally, ako ngayon ay magaling na. ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay, finally, minsan pa anong kagalakan anong kagalakan ang aking nadarama? sa tuwing ako'y Sa tuwing nakikinig. ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng lingkod Sa ng gabay pinagpala. ng lingkod niya, pinagpala. O kagalakan itaas sa mga kamay. Finally, ako ngayon may bagong Ako buhay. ngayon may bagong buhay. Sumigaw ang mga pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Lumundag ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay, finally, ang buhay ko ngayon siksik. ang buhay ko ngayon siksik-liklik na. Sabihin mo sa iyong katabi kung may pagsubok. Kung may pagsubok pa, Hindi ay alintana. hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan Pag-asa, kalakasan, sa pagtahak sa sa landas ng pagtahak sa kabanalan. landas ng kabanalan. Huwag kagalakan itaas sa mga kamay. Finally, ako ngayon malaya na. Ako ngayon malaya. Lumundag ang mayaman na. Ako ngayon mayaman na. Sumigaw ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay, finally, finally, finally. ako ngayon may bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay, finally, 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 sabay-sabay, finally, 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 sabay-sabay, finally. Purihin ang Panginoon. Final ba sa ating mga prayer request? At lahat ng inyong daladalahan. Taas natin sa Panginoon para yan ay paalatin at bigyan ng liwanag. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa mabuting balita na patuloy niyong sa amin inihahayag na siyang nagiging simula ng bagong liwanag alat sa aming buhay. Pagpalain niyo nawa ang lahat ng aming hinihipo ng kamay, lahat na tinataas namin ngayon upang sa pamagitan nito ang aming pananalig at pananampalataya sa banal mong salita ay laging mag-alab sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, sa bilang kong tatlong talbog. 1, 2, 3. Hallelujah.
Finally, salt and light represents the good deeds or good works we do to others to make the life of others more valuable. And besides, as Christians, we don't just help. Hindi basta makatulong. Sa tunay na Kristiyano, nagtataglay ng liwanag ni Kristo, ay laging extraordinary ang ginagawa. Laging nagiging extraordinary. Always the best. Always the best. Bibigyan ko example. Sa Biblia, in Hebrews 11:4, it says, by faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. And by faith, he still speaks, even though he is dead. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inhandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya ay nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Bigyan ko isang example tungkol sa loto kasi ang asin related sa loto. Diba? Sa nilulot sa pagkain natin o sa mga bagay na pinipreserba. Mayroon ngayon tayong mga kinagugustuhan na mga commercialized already na foods. For example, banggitin natin yung McDonald's, yung Max na yan, di ba? May ibang lasa yan. Yung nagsimulaan yan, bakit nagiging iba? Sapagkat iba yung kanyang preparation. Pinagsikapan niyang maging iba. Kaya naman, nangingibabaw sa lahat. Kaya kahit patay na sila, pinapatronize pa yung kanilang mga produkto. Amen ba? Sa isang Kristiyano, ganyan din. Kung yung ating ginawa ng tayo nabubuhay pa ay talagang ayon sa kalooban ng Diyos, we tried our best to do the best, not only basta pwede na. Sa tunay na Kristiyano, hindi pwede yung pwede na. Kailangan talaga pwede. Kung mag-aalay ka sa Panginoon, yung tamang alay sa Panginoon. Tulad ni Abel. Ginawa niya yung nararapat ayon sa hinihingi ng Panginoon. On the other hand, Cain just offered, basta makapaghandog lang. So, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. So, when you work for God, you do the best. Narinig na ba yun? Ayan. Ayan, si Naomi ng New Jersey, USA. Ayan. Kaya pag nag-i-amen siya, the best ang amen niya. Pag pumalakpak, the best ang palakpak. Amen? So, kaya ako nang tanggapin ko ang hamon ng Panginoon. Kasi ako noon, nung ako'y nag-real estate, talagang buhos ang aking loob doon sa pag-real estate. Kahit hindi ko lupa, naibibinta ko. Naibibinta ko. At saka yung lupang hindi sa akin, pag sinabi kong mapapaakin yan, mapapaakin talaga yan. Sapat gagawin ko ng paraan na mapa sa akin. Kahit ayaw sa akin. Tingnan niyo aking may bahay, ayaw niya, no? Ginawan ko ng paraan, nilasing ko yung tatay niya. Sa kalasingan, namatay. O yan. Tuloy. Kaya nakuha ko naman. I always do the best. Dapat tayo ganyan. Amen ba? Ang sabi nila, ginanahan kaya ta, Brother Mike, nung overnight. 3 pa ang kinanta mo. Kasi 3 prizes yun eh. First, second, and third prizes, di ba? So, kaya gusto kong kunin yung lahat ng prizes na yun para consolation na maiwan sa kanila. Kaya lang, hindi pwede talaga. Pero kung dinaan sa palakpakan, sigurado panalo ko, no? Sigurado panalo ko doon. Hallelujah.
Alam mo dito sa El Shaddai, hindi pwede itong papatay-patay. Ha? Kaya kapag nagbigay ng mensahe, yun talagang malalasahan ng tao. O ngayon, tatanungin ko kayo ba'y magsisilbing asin at liwanag? O sili? Ha? Sili. Ano pa kaiba ng asin sa sili? Ha? Pero ginagamit din yan. Amen? Lahat na nilikha ng Diyos ay may gamit sa tao. At lahat yan ay makabubuti. Huwag lang nating susubrahan. Kasi pag sinubrahan natin, hindi na masarap yun, di ba? So ngayon, magsisimula na ako. O, tayo na kayo. Tapos na tayo eh. Okay. This time, find your partner. Find your partner na. Tatanong mo na ngayon sa partner mo, ano ka na? Okay. 1 plus 1. Ano ka na? Pangalawa, sasabihin mo kung ano ka. Anong sasabihin mo? Ha? Asin pa rin. Walang liwanag. Ha? Asin at liwanag. Kailangan magkasama yung dalawang yan. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Totoo ba kayo maging asin at liwanag? Ha? Kung kayo naniniwalang kayo talagang asin at liwanag, anong bibilin mong huli sa panghuli? Ha? Kaya natin kung nakinig kayo. Ano? Wala makahula. Ha? Sabihin mo, pakita mo. Pakita mo. At palasa mo. Pakita mo at patikman mo. Okay. Ulitin nga. Pakita mo. Let your light shine. And let your salt be tested by other people. By your actions. By the work you do for others. 1 plus 1. 3 plus 3. Seven plus 7. Okay, ito sa kamay. Ito ang sisigaw nyo. Ito ang tunay na asin at liwanag ni Kristo. Ang tunay na asin at liwanag ni Kristo. Iuuwi ko na. Iuwi ko na. So pagdating nyo sa bahay, kailangan magliwanag kayo, ha? Para yung mga misteryo nyo hindi pa naakay sa Panginoon, maakay nyo na. Amen ba? Are you ready? Maging asin at liwanag kayo ng sanlibutan ito. Salamat sa Diyos. Magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas sa mga api. Magpupuring lahat ang iyong ilan, sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti,